Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama po natin Secretary Armin Luiso ng Department of Education. Sir, marami hong mga nababalita. Ewan ko kung namomonitor po ninyo yung sinasabi ng mga eskwelahan nag-ooperate pero hindi akreditado o registered sa Department of Education. Meron ba kayo kung ano niya? Walang permit yan. Yung nakalipas sa 2 taon, medyo naghigpit kami dyan. No? Ang ginawa namin, para makasigurado ang mga nanay at tatay na may permit or recognition yung eskwela na kanilang pag-i-enrollan, naka-post yan dun sa aming website ng bawat division kung alin yung may permit. Permit. Makakasuha kami pag i-post namin yung walang permit, di ba? So, ang naka-post dyan yung may permit. Okay. Tapos, kung may report sa amin na may nag-ooperate na walang permit, nagpapapunta kami sa... Himingi kami ng tulong sa local government. Kasi wala lang kaming police powers. Sila yung nakikiusap. O kaya ay sinasarhan yung mga eskwelahan. Ano ba nangyayari? Bakit hindi sila nakaka-secure ng permit or hindi sila nakaka-comply with the requirements? Ganun po ba? Generally, yung requirements. Kasi meron kaming strict requirements na kailangan patunayan mo na hindi ka fly-by-night. So, dapat titulado yung lupa mo, hindi ka lang nagre-renta. Kasi yung problema namin dati, may mga eskwelahan na nagbukas. Tapos, ang ganda ng building. Akala namin na kanila, nirentahan lang pala. Tapos after 3 months of the school year, bigla na lang magsasara, kawawa yung mga estudyante. So, yun lang yung pinangangalagaan natin. No? Kailangan mapatunayan na hindi ka naman fly-by-night. But what happens kung halimbawa wala silang kamalay-malay, nakagraduate ng hindi pala registrado sa DepEd, paano ang mangyayari sa estudyante? Kami, tinutulungan na lang namin yung estudyante. No? Halimbawa, magsara in the middle of the school year, naghahanap kami ng public school na malapit na pwede silang mag-enroll. At tinutulungan lang namin sa documents. No? So, kung halimbawa tapos na yung school year, tapos nag-graduation, yung pala walang permit. No? Yes, So wala yan silang listahan. No? Ang ginagawa namin, meron kaming special exam, yung validation exam. No? Okay. PEVT ang tawag doon. Yun, binibigyan namin ng examen, tapos tinitingnan kung yung kanilang napag-aralan, kahit walang permit yun, ay nagmamatch doon sa competencies noong high school graduate. No? So, issuehan nyo ng diploma? Oo, pag pumasa doon sa exam. No? Okay. Kung kulang pa, we ask them to do some remedial classes. No? Nangyayari din to, Daniel, doon sa mga, hindi naman doon sa mga fly-by-night lang. Kasi meron tayong mga anak ng mga OFWs na nanggaling sa abroad. Yes. Yung kanilang school hindi natin recognize dahil, syempre, wala sa Pilipinas. Hindi naman, pero legitimate school yun. Okay. Para lang natin ma-match, pinapakuha rin natin yung PEVT exam ang tawag natin dyan, yung validation test. No? Para ma-integrate naman sila sa system natin dito. And they will be issued yung diploma naman dito. Diploma. Well, parallel to that, sir, yun namang sinasabi nila mga homeschooling. Ito ba, pinapayagan ba talaga yung mga, albawa, eskwelahan ako, tapos meron akong module dito sa eskwelahan na to, papayagan kita, homeschooling. So, it is allowed. Actually, dalawang klase yan. Merong full homeschooling na talagang wala silang eskwelahan. Yes. Na yung nanay tsaka tatay, sila nagtuturo. Yes. Pwede rin may ganitong arrangement na link up sila with an existing school. Ang nangyayari na lang dyan, meron tayong A&E exam. No? Ang tawag natin dyan na kumukuha yung mga bata yan pagkatapos ng kanilang level, mga elementary at saka sa grade, yung fourth year high school, para ganun din, ima-match din natin, i-validate kung yung kanilang natutunan ay match doon sa ating curriculum. No? Pinapayagan natin yan kasi sa konstitusyon natin, ang mga magulang has the final right to educate their own children. Ang ginagawa ng iba dito, meron silang mga modules. Yes. Minsan galing abroad o sila mismo ang gumagawa. So, pwede rin ba ito na, halimbawa, isang mahirap na pamilya, hindi mapapunta sa eskwelahan yung bata kasi problema, pamasahe, etc., etc. Tapos punta ako sa DepEd. Hingi ako, sir, may module ba kayo dyan? Okay, pwede ba? Kasi ako naman, pwede ko maturuan yung anak ko. Pwede ba? May bayad ba yan? O paano ba? In principle, pwede. Pero ang totoo nito, Daniel, yung mga mahihirap na mga magulang na hindi makapagpadala sa eskwelahan, usually hindi rin sila nakatapos ng elementary high school, di ba? Para nahirapan. Ang ginagawa na lang ng DepEd, meron kaming mga mobile teachers, no? Sila yung nag-iikot, no? Tsaka, alam mo, sa Pilipinas,
46,000 schools na tayo eh. Okay. Parang mahirap sa akin maisip na hindi mo pa mapapadala. malayo. Oo. At kung talagang malayo, meron tayong mga mobile teachers na umiikot sa mga barangay. They gather the students. Halimbawa, multi-grade na yan. Hindi na kailangang puro grade 1 lang. Tapos nagbibigay sila ng modules. At least nabibisita once a week. Tapos, yung mga magulang, pwedeng tumulong, pero generally, yung modules at saka yung teaching, galing dun sa DepEd mobile teacher. But so that is allowed na libre lang yon na makukuha yung module sa inyo? Oo. Ang panawagan nga natin, kung meron ang ating mga kababayan na alam ng mga isla, kabunduan, na areas na may bata hindi pa nakakapasok. Ito na yung last mile namin eh. Handa kami na magpapunta o kaya mag-establish ng school. Kung merong enough students, kahit mga 50 lang, kaya namin mag-establish multi-grade school. If that's the case, hindi ho ba pwede, Secretary, yung halimbawa, yung module ninyo is like on videotape na may nagtuturo na doon na panoorin ko tapos mag-exam ako sa inyo. Pag nag-exam ako sa inyo at pumasa naman ako, ay di parang naka-parallel din ako doon sa nagpunta sa eskwelahan. Kaya na namin yan gawin ngayon. Meron lang hamon, no? Yung lahat ng aming K-12 curriculum, pati yung teacher's guide, naka-digitize na yan. Okay. So, accessible na. Dinagdagan pa namin yan ng mga ibang sinasabi mong mga video, pero hindi ganun kadami. Yes. Pero may paisa-isa na kaming nalalagay bawat subject at saka bawat grade level. No? Ang kulang na lang, masigurado natin na lahat ng eskwelahan natin, ito yung programa ng DepEd ngayon eh, 46,000 schools, lahat may computer package. Na meron silang access at saka magagamit. At pangalawa, once may computer na yan, sana may connectivity. Yes, Wi-Fi, di ba? Makapag-download, no? Ito yung major challenge kasi beyond DepEd na yan. No? Kasi kailangan, okay lang tayo sa mga syudad eh. Ang inaalala ko, yung malalayong isla, no? Meron tayong 6,000 na schools na wala pang kuryente. So this year, ito yung project namin, masigurado na kung nasa grid sila, papakonect natin sa National Electrification Authority. Yung iba, bumibili na lang kami ng solar generators, solar panels, para lang makapag-deliver kami ng computers. Kasi ito yung sinasabi mo na next step eh. Pag meron na yung infrastructure dyan, may computer na, at meron ng connectivity. Ang DOST, alam ko, programa nila yung free Wi-Fi eh. So, ang hiningi ko na lang sa kanila, in-offer ko, yung public schools, dito nyo na ilagay yung Wi-Fi, secure na eh, di ba? Tapos, at least kami yung priority. Kasi pag imagine kung may free Wi-Fi, itong conversation natin to, pwede kong i-download sa mga eskwelahan, di ba? Ba't hindi ko kayo kumuha ng DepEd channel? Kasi halimbawa, meron kayong sariling channel ng DepEd, television, pwede ako manood lang ng kasi mas madali ako magbukas ng TV. Mas madaling makarating. Medyo magastos lang yun. Tsaka wala. Pag-isipan ko yan. Baka with partnership with kasi di ba, Secretary, lalo na ngayon, nagdi-digital na, no? Kasi mas madali kung mabubuksan yung TV ko and all day long, kung may module kayo doon na, pwede ako doon mag-aaral. Alam mo, pinag-isipan ko yan dati. Parang yung isang problema, sa Pilipinas ngayon, wala tayo yung educational channel na talagang continuous at saka suportado ng gobyerno. No? Yes. Kasi pwede nyo kuhanin yung isang channel ng Channel 4 dahil digital naman yon. So, yung isang buong channel pwedeng i-allocate sa inyo. Mag-aaral muna ako ng Mascom bago ko gawin yan. Pagtapos na ako sa DepEd. Secretary, isa pa ho. Bakit bumili daw kayo ng mga textbook na outdated? Oo naman. Ito talagang inaway ko ang COA. Sabi nila sa amin, bakit bumili kayo ng textbook mula grade 1 hanggang grade 6, tsaka 7 to 10, na nagbago kayo ng curriculum? Sabi ko sa COA, hindi naman yun naintindihan eh. Yung aming pagbabago, nung panahon na nagbumili kami ng libro, ang bago lang sa curriculum ay grade 1 at grade 7. Yung 2, 3, 4, 5, 6, at saka yung 8, 9, 10, yun naman ang lumang curriculum eh. Face by face kami pataas. No? Pangalawa,
Sabi ko, kahit yung grade 1 at saka grade 7 na bagong curriculum nung panahon yun, na talagang may bago na kaming learner modules, nagagamit pa naman namin yung aming lumang libro. Kasi yung lifetime ng libro ng DepEd ay 5 taon, di ba? Ang binili lang namin, Daniel, nung time na yon, kung halimbawa, tumaas yung enrollment ng grade 1, naging from 1.7 million, naging 2 million, binili namin yung 300,000. Para yung ibang mga bata na bagong pasok, na wala noong luma, meron din noong a copy of the old one. At saka yung sa aming ginagawa namin, ito yung learner modules na bago, may reference kami. Itong storya na to, imbis na imprenta namin dun sa bago, nandun pa naman sa luma, magagamit pa namin yun. So refer back dun sa luma. Walang eskwelahan na nagbago ng curriculum, itinapon lahat nung textbook last year. So meaning, may lifetime nagagamit nyo rin yung outdated na libro? Oo, magagamit yun. Hindi lahat. Hindi lahat. No? Pero hindi naman kami bumili para sa lahat. Ang binili lang namin, yung kakulangan nung time na yon. Naipaliwanag nyo na po yun sa COA? Ay, hindi nakikinig. Sa totoo, ha? Sa totoo lang. Pinaliwanag so, namin hindi kayo pinaniwalaan? Sumulat ako na mas nakakataas. Okay. So, ayaw ko naman makipag-away dun sa COA na nasa sa DepEd. Kasi baka sabihin nila, hinaharas ko sila. Hindi naman kaya bukas makalawa, ikaw naman may kaso niya sa ombudsman. Paglalaban natin yan. Paglalaban natin yan. Well, another one, Secretary, yun daw, ibang instructional books, yung mga erroneous na ginagamit niyo pa rin. Tama ba yun? Yung training daw na ginamit, sinasabi ni ASEC, just yung mga librong riddled ba yun? Na with errors. Parang doon sila ginagamit sa training. Meron kaming may advocate na naghahanap ng errors, di ba? Alam mo, natutuwa naman ako pag may actually doon sa aming sistema. Meron kaming different levels of editing the book, no? Yung last na editorial level namin, ibibigay namin yung sa teacher na mag-i-implement, no? Okay. At humingi kami ng suggestion sa kanila. Ito yung napalatahala na yung English 10, no? Kasi yung binigay namin, yung unang draft, binigay namin sa teacher, dahil gusto namin kumuha ng kanilang suggestions din, paano mag-implement no? Pero yung totoo, hindi yun yung final copy, no? So, binatigos kami doon dahil yun daw napakadaming errors, no? Yung ating bagong iniimprenta ngayon na grade 10, hindi naman yun eh. Pero gaano karami ho yung na-imprenta na may mga errors? For the teachers, so that they can use that as their copy during the training. So, nagtitrain sila ng mali-mali yung pero during the training, we were pointing out already what were the errors, no? Kasi, alam mo, yung training ng teachers happened like a month before the opening of the school year, no? Hindi hahabol yung final copy, eh. During the training, we emphasized that ito po may mga errors, no? Pero hindi naman yun ang aming hinahanap nun, eh. Hinahanap na namin, kung ito po yung suggested activity, ito ba masyadong marami o dapat bawasan? Yun yung level doon, no? And then the errors, kung may ma-detect silang ibang errors na hindi pa namin na-detect at that time, we encourage them to also... So parang nagpo-proofreading sila? Pero hindi. Kasi by that time, na-proofread na namin. Pero hindi umabot doon sa actual printing. No? So kaya yung na-release mo sa mga nagte-training, yung hindi pa na nako-correct. Na-draft yun. No? Kaya lang ipinuslit nila yun. Talagang para maghanap ng errors. No? Hindi na kami tinanong, ito ba ang ifa-final print nyo o ito na yung may bago kayo, di ba? Yung sa lahat ng training natin, Daniel, sinabi natin yan. At meron na tayong listahan noon, nung mga training, hindi lang nakahabol dun sa imprenta. Pero yung sa i-distribute sa mga estudyante ngayon, nakahabol yun. So, na-correct na po lahat yung na-correct yun. Pero, pag titingnan mo yung sinabi nung advocate natin na mali ito, marami ring mali dun sa kanya sinasabing mali. So, hindi lahat yun. Minsan, meron siya sinasabi na mali itong grammatical error to. Pero actually, acceptable siya one way or the other.
So, hindi na tayo nakikipagdebate doon. Kasi meron namang, iba naman yung acceptable din. Kaya sa atin, kung titignan mo, grammatically, kumbaga, hindi grammatical yung nakain ka ba ng bangos? Di ba? Dahil hindi ka naman nakain ng bangos, dahil ikaw ay kumakain ng bangos. Di ba? Pero nagiging acceptable. Pero kami careful kami dun sa mga ganyan. No? Pag hindi pa siya on the level na academically acceptable, yes. talagang hindi namin pwede siyang ilagay. No? Pero ang pinupunto ko rito, yung minsan, there are two acceptable ways of saying the same thing. Yes. And one is not necessarily erroneous. Minsan preference lang yan eh. Parang even sa pronunciation, gano'n, di ba? Magkaiba din ng tunog. Ang isang example, ito, na-publish pa sa isang periodiko. Ang sinabi, error ito, nude ballet shoes. Ang salitang nude, kulay din yan eh. Pag kulay ng ballet shoes, ang tawag doon nude. So, gusto kong sabihin doon, dalawa silang nag-error doon. Yung nagsabing mali yun at yung periodiko na nag-publish noon. So, which is acceptable naman siya. No, in fact, there is a nude is a color. Well, isa pa ho, ito kasi yung may pinablish din ang Philippine Daily Inquirer, if I'm not mistaken, with regard naman dito sa paglaganap ng mga international schools na nagre-register sa SEC na mayroong international yung kanilang tapos tsaka kukuha ngayon, magpapa-approve ngayon sa DepEd o ngayon naman in-approve naman ni DepEd na hindi naman pala siya qualified as international school pero since registered siya na yun ang pangalan niya ay pinayagan. At sinasabi ng DepEd ngayon, doon sa mga nakakausap ko, wala sa kontrol namin yan kasi nagrehistro sila sa SEC. Pero ang akin naman tinatanong, hindi ba kayo ang nag-a-approve? Kayo ang nag-a-analyze? Pwede ninyo sabihin na, hindi mo dapat gamitin yung pangalan na yan. Di-disapprove ko yan. Dahil wala ka sa kategorya ng international school. How do we go about this, sir? Nung nakalibas na dekada yan eh. Siguro ang hindi masyadong klaro nun, yung definition ng international school. Kasi at that time, wala namang dokumento kahit batas na nagsasabing ang international school ay ganito. No? Nakalusot yung marami na hindi naman talaga of international school caliber. So, ang ginawa na lang ng DepEd, kinakausap na namin isa-isa yan. Kasi some of them are legitimate schools eh. Nagtuturo naman. Marketing ploy lang nila yon na, but na it's misleading. Diba? Pero dahil wala tayong batas, tunay na batas na nagsasabing ang international school ay pwede lang gamitin ng ganitong kalidad ng mga eskwelahan, hindi natin sila pwedeng i-prosecute. No, but you have your implementing now, diba? Ngayon, bago na yan. Bago. Ang nangyari, yung mga bagong nag-apply after nasulat yung ating definition, hindi na natin pinapayagan. Pero ang ginagawa na natin, yung nakalusot nung previous, tinutulungan na lang natin na kasi walang retroactivity. So, ganun lang ginagawa natin. But many of them, actually, legitimate school lang naman. Kaya lang, siguro nag-uumpisa, gusto nila, meron silang tag na international. So ngayon po, hindi na pinapayagan ngayon yung na as long as, kung ikaw ay hindi talaga pumapasok sa qualification ng isang international school, hindi ka namin papayagan na maglagay ng salitang international sa pangalan mo. Kasi ang dami ho ngayong Pero hindi nyo ba inilalabas ho yan? Kasi it seems na a lot of people are also being misled. Dahil parang ang connotation palagi, ganito, international school. Kasi nakalagay sa kanya ay ganito, international. Inuumpisa na namin kausapin yung mga eskwelahan. Pero ang aking madaliang panukala, alam nyo, pag may eskwela na naglalagay na international, sigurado kayo, baka hindi international yan, di ba? Parang hotel yan eh. Pag nilagay Grand Hotel, sigurado kayo hindi Grand yan. Dahil gusto niya mapabintang lang, magpabintang lang. Pero may listahan na kami nun at kinakausap natin sila. Meron lang yun sa batas eh, kasi hindi nga talaga siya pwedeng retroactive. Well, yun hong ating mga out-of-school youth, Secretary,
ano na ba tayo? Nakaungus na ba tayo? Malaki, saan na ba tayo para masabi natin na, oops, target natin kasi zero out of school youth. Ito yung well, good news. Ang good news, merong PIDS study, Development Studies Center ng Pilipinas. Ang tinrack nila from 2008 hanggang 2013 na enrollment natin versus population of the school-age children. Ang good news, noong 2008, 11% of the school-age children from 5 to 15 were not in school. And that translates to mga 2.9 million. Ang laki, no? Noong 2013, nung kanilang inanalyze yung datos natin versus the NSO population of school-age children, bumaba na yan ng more than half. Naging 5.2 na lang. At nag-translate na lang to, yung remaining out-of-school youth in 2013 was only at 1.2 million. So, ito yung aming tinatawag na last mile ngayon. No? Actually, meron kaming programa, yung Abot Alam, per barangay. Ang hiningi namin, bawat barangay captain tsaka yung education committee chair, mag-ikot na, suyurin bawat bahay. Sino sa bata dito, mula 5 hanggang 18, gawin natin hanggang 18, na hindi pumapasok. No? Hiningi lang ng DepEd, ibigay sa amin, i-submit sa amin yung pangalan at saka tirahan. Magpapadala kami ng sinasabi namin na mobile teacher para maibalik namin sila sa eskwelahan. Ang tansya ko, by this time, dapat less than 1 million na yan. Kasi 2013 figures yon. At ito yung, baka pwedeng humingi kami ng tulong sa inyo. Ang challenge namin, mag-report kahit sino, by text, by email, pangalan, saan nakatira. Ang DepEd po, handang pumunta doon, gumawa ng programa. Hindi namin sila pipilitin na pumunta sa formal school. Kung street children, meron kaming kariton classroom. Kung meron silang kapansanan, kasi minsan yung nanay ayaw ng padala. Hindi na kailangan niya kasi may kapansanan yan. Meron po kaming SPED centers. No? Okay. At kung malayo-malayo yung bahay, pwede po naming hanapan ng dormitoryo. No? Yung iba, yung IP communities, nagtatayo kami ng eskwelahan dun sa kanila. No? So, ang panawagan namin ngayon, last hirit ng Aquino administration, pwede ba kung may makita kayong bata na hindi nag-aaral, paki-report lang mo sa amin. Ang email namin, action@deped.gov.ph, o kaya, i-report lang ninyo sa nearest public school. Ilalakap po namin yan, papagawa po kami ng programa. Pero ang Batanes daw, zero out of school youth na. Ang Batanes, meron pang isang syudad sa Mindanao na malapit na. Inihintay ko lang. Ang kailangan ko lang documentation na talagang nasuyod bawat paano nyo ina-analyze po yung anong bibigyan ng priority? Lahat ng DepEd divisions, kasama yung local government, DSWD, DOH, nag-iikot sa bawat barangay. Bahay-bahay. Bahay-bahay. Tapos talagang inilista yung ang lista namin, Daniel, 1.9 million na. Yung kaya palagay ko, out of the 1.9, 500,000 are already enrolled. Pwede silang mag-enroll dun sa ALS natin, Alternative Learning, o kaya doon sa TESDA. Iba sa kanila kasi may pamilya na. So, pag tinatanong namin, hindi kayo nakatapos ng high school, gusto nila yung skills. So, pinapasok namin sa TESDA, pero tinuturuan din namin na parang makatapos din ng high school. May mga modules naman kami. Kasi kinukulayan naman kayo doon sa bakit nauna yung Batanes na zero out of school youth. Dahil kakaunti naman ang population doon. Dahil taga doon daw si Secretary DBM. Population. Sabi ko nga, pati yung mga baka doon, ini-enroll ko na para... Pero hindi nyo ba nakikita, Secretary, na may pangangailangan din ng mga enabling law with regard to... Kasi, di ba, gaya halimbawa sa Amerika, pagka yung anak mo nga lang, nandito ka sa hindi mo pinapasok, ano ka, yari ka, summon ka. Actually, ang totoo niyan, may batas tayo niyan. Kasama na dyan yung anti-truancy. At yung sa konstitusyon natin, lahat ng bata mandated to be in school. Yes. Especially elementary. Sa elementary, ano yan obligatory yan. No? So, ang kailangan magpatupad dyan is really local government. Kaya talagang nag-partner kami with the municipalities and cities
pero all the way to the barangay, no? Ang barangay captain talaga, ang dapat ang may police power to bring or to talk to a parent and say, bakit hindi mo pinapaaral yung anak mo yan? Kasi babalikan ka naman. Sasabihin naman, Secretary, sige, pabaunin mo. Sige, paanin mo. ang hamon ng DepEd, ibigay mo sa amin yung listahan na yan at lahat ng pangangailangan. Wala kaming budget para sa lahat. No? Pero marami naman kaming partners at mga tumutulong sa amin. Yes. Kung kailangan nila bisikleta, meron tayong mga partners, Bike for the Philippines. Nag-distribute kami ng bisikleta. Minsan, meron tayong boats. Yung sa mga isla o kaya tumatawid. Yes. Meron din tayong mga tumutulong na magbigay ng mga dormitories. No? So, wala sa budget ng DepEd to. Pero ang dami po naming partners na pwedeng tumulong. Ang kailangan ko lang makuha yung pangalan at saan nakatira. Anong problema? So, ang huling sigaw ninyo ngayon para sa nalalabing panahon ng inyong panunungkulan? 300 something, 60. Wala yata 365. Pero hindi na naman kayo mapapalitan dyan. Ayoko na po. Pagod na po ako. Pero ang ano po ay itong ma-zero out of school youth. Ang pangarap ko lang, magdadrive ako pagkatapos ng termino ko, tapos makita ko, Lahat na. syudad ng X. Oo. Walang OSY. Yun lang, di ba? Nandun na tayo eh. Huling hirit. Kaya may capacity tayo na magbigay kahit sa pinakamalayo. Ang hiling lang namin, tulungan kami ng taong bayan, mag-report lang. Hindi naman siguro mahirap mag-text. Mag-text sabihin na sa amin, itong batang to, street child, sa kanto ng Cubao, hindi nag-aaral. Kami na po yung magpapadala ng tauhan. Tsaka, kaya mas maganda po talaga magkaroon kayo sarili yung channel. Mag-aaral muna akong mascom. Salamat, Secretary. Thank you very much for being with us. Always, Congratulations, sir. Department of Education Secretary Honorable Armin Luistro. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.